Okay, good morning mga boss, mga kaibigan. Tayo muli ay magtalakay ng mga isyu ng bayan. Ito po ang inyong lingkod, si Marley ko, na nagbabahal sa inyo mga kaibigan. Okay, tayo po ay magtalakay hindi lamang dito sa ating bayan, ang ating paksa, hindi maging sa buong mundo. Dahil pang worldwide na po tayo. Okay mga kaibigan, bigyan ng pansin natin itong tao na ito na controversial masyado, si Benji. Sabagat itong tao nito ay sobrang controversial masyado. Bakit? Di ba nung bago mag-pandemya, 2015 ay hinulaan niya na magkaroon ng pandemic sa buong mundo. Okay. So, nag-ala propeta po si Bill Gates, baka propeta nga to. Joke lang. So, nag-ala propeta po ang taong ito na 2015 pa lamang ay sinabi niya na magkaroon ng pandemic sa mundo. 2019 nagkaroon nga, diba? So, yan. Bakit atin binibigyan ng pansin ng tao na ito? Bakit ating tatalakayin si Bill Gates? Sa ngayon po, kasi siya po ay namili ng farmland, farmland, yung lupang sakahan, tinatawag sa mga Pilipino. So, sa US ay namili po siya ng farmland. Halos 30% ng farmland sa buong US ay nabili niya na, at mamimili pa. Ano po ba ang ibig sabihin yan mga kaibigan? Yung kanyang pamimili ng farmland, at tandaan po natin na hindi lang siya ang bumibili ng farmland, kundi yung mga mayaman din, mga bilyonaryo sa Amerika. Hindi lang siya ang bumili, kundi yung mga mayaman din sa Amerika. So mga kaibigan, ano po ba ibig sabihin nito? Ito po ba ibang negosyo? Meron pang mas malalim na dahilan? Meron po kasi tayong kasabihan na control the food, control the people. Okay, so kung kontrolado mo yung mga pagkain, kontrol mo yung mga tao. So yan, hindi kaya yun yung dahilan. Tandaan natin na si Bill Gates po ay hindi lamang sa US merong farmland, kundi meron din siya sa India. Alam po, meron din yan sa New Zealand. So lahat po ng bansa na pwedeng bumili, bibili yan. Okay? Yan po ang tinatawag na yung foreign direct investment, na kung isang bansa ay may ganon, pwedeng bumili ng mga lupain, katulad po ng bansa natin. Gustong palitan yung ating constitution dahil yun nga po, isa po sa dahilan ay magkaroon ng FDI or foreign direct investment ng ating bansa, kung saan magkaroon ng pag-aari ang isang foreigner na 100% magkaroon sila ng pag-aari sa isang bansa, basta po meron pong tinatawag na FDI, foreign direct investment. Okay. Yan po ay sinusulong ng senador natin, katulad ni Robin Padilla na yan. At yan po ay tinatalakay ngayon. So mga kaibigan, ngayon po ang bakit ko nasabi ito at tinatalakay, dahil medyo mayroon pong mabigat na dahilan. So ang buong mundo ngayon, ang ating Pangulo ay mayroon pong programa na food security. So mayroon, ang buong mundo ay mayroon tinatawag na food shortage, alam naman natin lahat yan, at yan ito daw ang dahilan, kaya ganun, namili po yung mga tao na yan ng mahalaking lupain. So pag-isipan nyo na lang to, mga kaibigan, pag-isipan nyo maigi. Control the food, control the people. So Bill Gates namili ng maraming lupain, sakahan, at hindi lamang diyan sa US, hindi maging sa labas ng bansa niya, meron po siya mga pinamili.
So mga kaibigan, meron pong malalim na dahilan kung bakit ginagawa ni Bill Gates yan. Hindi lang yan dahil sa negosyo. So sa mga ilang araw, meron pa tayong tatalakayin na mahalaga rin at dapat mamulat ng ating kaisipan. So nawa ang ating bayan ay magkaroon ng sapat ng pagkain para hindi po tayo aasa sa mga tao na ito sa mga darating na panahon. So good luck sa Pangulo natin sa mga programa niya. Magtagumpay ka at ang mga Pilipino ay maghanda rin naman tayo mga Pilipino. So mas maganda talaga ngayon ay meron pa maraming lupa, kasi darating nga po yung food shortage na yan. So mga kaibigan, nandito lamang tayo. Muli, ako po inyong lingkod, si Maliko. Mamahal sa inyo. God loves you, mga kaibigan. Mahal kayo ng Diyos. Nandito na tayo. Good morning. Bye bye.